Gusto ko lang pong ipagpatuloy yung pinag-aaralan natin sa aklat ng Genesis. Nung nandito ako, nung nakaraan, napag-usapan natin ang unang dalawang verses ng aklat ng Genesis. At ngayon, gusto kong ipagpatuloy ang tatlo pang mga verses. Verse number 3, verse 4, tsaka verse 5. Ang sabi ng Bible, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At ihiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So dito natin makikita na ang una sa mga nilikha ng Diyos, ang pinakauna sa unang araw ng paglikha. At by the way, merong 6 na araw ng paglikha. Pero sa unang araw ng paglikha ay nilikha ng Diyos ang ilaw o ang liwanag. Sabi ng Bible, verse number 3, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. So, yung pinakaunang araw ng paglikha ay nilikha ng Diyos ang liwanag. Yan ang mensahe natin galing sa salita ng Diyos. Pag-aralan natin ito at magbigay pansin tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? Amen! Alright. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na meron kami na mag-aral ng salita ng Diyos at magbigay pansin sa inyo at magbigay, Lord, ng pagpupuri at pasasalamat sa kabutihan po ninyo sa amin. Lord, i-bless po ninyo ang iyong salita sa aming puso at ito po ay mangunga ng espiritual na buhay sa marami, Lord. Mga kapatiran, mga kaibigan na nandito. Salamat, Lord, sa kabutihan niyo sa amin. Hindi niyo kami nakalimutan, hindi niyo kami pinababayaan. Bagkus, Lord, binibigyan niyo kami ng pagkakataon na makarinig ng magandang balita. So, Lord, i-bless po ninyo ang salita. Hapusin po ninyo ang mga puso ng tao, Lord. Bless niyo po kami alang-alang kay Yesu Cristo. Ito pong aming dalangin. Amen. Amen. So, sa simula, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sa 6 na araw ng paglikha ng Diyos, ang unang araw, ang una niyang ginawa ay ang ilaw o liwanag. Napakahalaga nito dahil ang liwanag o ang ilaw ay nagpapakita kung ano ang mga nasa paligid at kung ano ang mga nangyayari. Sa liwanag, makikita rin natin ang katangian ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos ay nagpapakita o aspeto ng katangian ng Diyos. Dahil liwanag ang una niyang nilikha, nagpapatunay ito na ang ating Panginoong Diyos ay liwanag at ilaw sa buhay. Amen? Kung tayo ay nasa kadiliman, ito ay dahil hindi natin nakikilala ang Diyos ng liwanag. Sa Bible, tinatawag siyang Ama ng mga ilaw. According to James chapter 1 verse 17. He is the Father of lights o Ama ng mga liwanag. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, sinasabi na ang Diyos ay nakatira sa liwanag na hindi kayang lapitan ng tao. Tunay na ang Diyos ay liwanag at ilaw. Doon siya nakatira, yan ang kanyang katangian, kaya nararapat lamang na ang unang araw ng paglikha, ang unang nilikha ng Diyos ay tinawag niya na magkaroon ng liwanag o ng ilaw. Napaka-kakaiba na ang Diyos ay liwanag. Kung ang Diyos ay nasa liwanag, sino ang nasa kadiliman?
ang demonyo, si Satanas. Paminsan, nadadala tayo sa kadiliman dahil tao lang tayo. At hindi tayo katulad ng Diyos na ating manlilikha. Pero may pag-asa tayo dahil nagpadala ang Diyos ng ilaw, hindi lang sa paglikha, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa John chapter 3, verse 19, basahin ko lang ang salita ng Diyos. John chapter 3, verse 19. Ang sabi ng Bible, ito ang kahatulan na naparito, ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga ginagawa. Kaya malinaw talaga na isa sa katangian ng Diyos ay kabanalan at na ito ay nare-represent ng ilaw. Pangalawa, ang ilaw ay dumating sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa paglikha, dito sa Genesis chapter 1 verse 4, nagsalita lamang ang Diyos at doon pumasok ang ilaw. Nung sinabi niyang, "Let there be light," there was light. Nagbigkas lang ang Diyos ng salita. Sabi niya, magkaroon ng ilaw. Pumasok ang ilaw sa salita ng Diyos. Ganito ang kapangyarihan ng Diyos. So hindi lang natin nakikita ang katangian ng Diyos na siya ay banal at ilaw at liwanag. Dito rin natin makikita ang Diyos ay makapangyarihan. Magbigay lang siya ng isang salita at ito ay nagagawa dahil siya ay Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha ay sa kanyang pagbigkas ng salita. Kaya minabuti ng pinakahuling apostol sa Juan chapter 1, John chapter 1, minabuti ng apostol na i-explain ang katangian ng Panginoong Jesucristo na siya ang berbo o siya ang salita. John chapter 1 verse 12, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So itong salita na kasama ng Diyos, siya rin ay Diyos, kapiling ng Ama, Anak, Espiritu Santo, magkasama sila mula pa sa simula. At si Jesucristo ay ang liwanag ng sanglibutan. Sabi ng Bible sa John chapter 9, verse number 5, sabi ng Bible, Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. So habang nandito sa mundo ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao, bago siya ipinako sa krus, pag-alagala, nangangaral, nagtuturo, naghihilom, nagtataguyod ng kanyang simbahan o iglesia, doon natin makikita na sinabi niya siya ang ilaw ng sanglibutan. Kaibigan, kailangan lahat natin ng ilaw. Amen? Amen. Lalo na ang ilaw ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, dito natin makikita na so nung inaprubahan niya ang ilaw, natutuwa ba tayo na nakikita natin ang sikat ng araw? Katanggap-tanggap ba na nagpe-press-con ba tayo paminsan na kailangan natin magpa-araw? Amen? Amen. Na makita ang sinag ng araw, nakakapagluwang-loob. Kung ang sikat ng araw ay napakaganda at napakasarap, lalo na mas maganda at mas masarap ang Diyos na naglikha ng ilaw. Amen? Amen. Kaya dito sa unang paglikha ng Diyos, sa unang araw, nung nilikha niya ang liwanag, sinabi niya ang liwanag ay mabuti. Genesis chapter 1 verse 4, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti.
at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So kaibigan, huwag kalimutan na ang Panginoong Diyos ay napakabait at napakabuti sa atin. Libre ho ang liwanag ng araw, ang sikat ng araw, liwanag. Libre yan para ma-enjoy natin, para maingganyo tayo, para ma-encourage tayo. Hindi naman tayo sinisingil ng Diyos para ma-enjoy ang liwanag. Pero mas naisin natin, na-enjoy natin ang kapiling, na mapiling tayo at sumama tayo at mamakad tayo na kasama ng ating manilikha. Mas naisin natin, na-enjoy natin ang sagot sa pananalangin natin. Na kapag tayo ay tumayo sa isang banal at liwanag na Diyos, nakatanggap-tanggap tayo dahil kay Jesucristo. At ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na mabuti at tunay na dakila. Dakila siya dahil nilikha niya ang liwanag. Dakila siya dahil siya mismo ay ang liwanag. So ang liwanag ay nagpapakita sa katangian ng Diyos. At ang liwanag ay nilikha dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang liwanag ay iniprubahan ng Diyos. Panghuli, pinakalas. Ang Diyos ay nagbigay ng pagkakaiba sa liwanag at sa kadiliman. Genesis chapter 1 verse 4, sabi ng Bible, nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Wala hong pagsasama ang liwanag sa kadiliman. Either may liwanag at ito'y nagtatanggal ng kadiliman, o pag wala ang liwanag, puspos at lubos ang kadiliman. Wala hong pagsasama ang liwanag sa kadiliman. Hiniwalay yan ng Diyos mula pa sa unang araw ng kanyang paglikha ng ilaw. Hindi ho pwedeng sumama ang liwanag sa kadiliman. Kaibigan, anong tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Hindi ho tayo pwedeng nasa kadiliman at nasa liwanag ng sabay. Kaya inaalok ko kayo, sumaliwanag tayo, amen? Mailagay natin ang puso natin, ang kaluluwa natin sa liwanag ng salita ng Diyos, sa liwanag ng presensya ng Diyos. Iwanan na natin ang kadiliman. Alam ko, marami sa atin dito, matagal nyo nang iniwan ang kadiliman. Amen. Salamat sa awa ng Diyos. At nananatili na lang ang konsekwensya ng kadiliman. Pero ang presensya ng kadiliman ay wala na sa puso. Amen. Nawa magpatuloy sa liwanag ng salita ng Diyos. Nawa magpatuloy na lumago sa harapan ng Diyos at hindi sa harapan ng tao, upang matuklasan ang pagpapala ng paglagay ng sarili mong pagkatao at kaluluwa sa liwanag ng salita ng Diyos. Tandaan natin, walang pagsasama ang liwanag sa kadiliman. Genesis chapter 1 verse 4, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So ang Diyos ang naglagay ng pagkakaiba. Sa buhay natin, kung ikaw ay sumasa Diyos, nasa iyo ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Nasa iyo ang liwanag ng salita ng Diyos. Huwag kalimutan na sumisinag sa puso ng tao na mananampalataya ang liwanag ng salita ng Diyos. At huwag sumama, huwag makisama sa kadiliman. Ano mang kadiliman yan, ano man ang mga masasamang pangyayari, huwag sumama dahil walang pakikiisa ang liwanag sa kadiliman. So kaibigan, ito ang message natin ngayong umaga. Salamat sa pakikinig ninyo ng mahusay. Salamat sa pagkakataon na magbigay ng salita ng Diyos sa inyo. Tandaan natin, ang Diyos ay ang manilikha. At ang una niyang nilikha sa unang araw ay liwanag.
Hindi ito para sa kanya, pero ito ay para sa atin. Hindi niya kailangan ng ilaw. Kasi ang kadiliman at liwanag, parehas lang yan sa Diyos, nakikita niya ang lahat. Kaya niya nilikha ang liwanag sa unang araw para maturuan tayo kung ano ang katangian ng Diyos, na siya ay liwanag, siya ay banal, kung paano siya ay makapangyarihan sa isang salita lamang, nilikha niya ang lahat, pati na rin ang liwanag. At kung paano ma-enjoy natin ang liwanag, at may pasasalamat tayo sa gawa ng Diyos. Kaibigan, hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Nagpapadala pa rin siya ng liwanag sa araw na ito. Ang liwanag ng salita ng Diyos ay narito, malapit sa inyo kung ikaw ay magsisi at sumampalataya at mamulat ang ating mga mata sa liwanag ng salita ng Diyos. Last verse na gusto kong i-share sa inyo ay yung verse sa Efeso chapter 5 verse 14. Ephesians chapter 5 verse 14. Ito yung pinaka-last verse. Ephesians 5:14, sabi ng Bible, kaya sinabi niya, gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ulitin ko yon, sabi ng Bible, Ephesians 5:14, kaya sinabi niya, gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaibigan, ang liwanag ni Kristo ay available para sa inyo kung ikaw ay tunay na magsisi at sumampalataya sa Kanya. Ano ang gagawin mo sa liwanag ng salita ng Diyos na narinig mo ngayon? Ito ba ay yung tatanggapin? Ikaw ba ay tunay na magsisisi at sumampalataya sa Panginoon? Yan ang magiging kagalakan ng oras na ito kung ikaw ay tunay na magsisi at lumapit sa liwanag ng salita ng Diyos. Magpasalamat tayo sa ating manlilikha na nagpadala siya ng liwanag at ilaw sa unang araw ng paglikha, at nawa ito ay maging unang araw ng pananampalataya ng iyong puso sa isang Panginoong Diyos na nagmamahal sa atin, na nais niya na tayo ay madala sa liwanag at iwanan na ang kadiliman. Amen? Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa na makarinig, Lord, ng magandang balita patungkol sa Panginoong Kristo na siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa atin, upang hindi po kami manatili sa kadiliman. Bagkus, Lord, magkaroon kami ng liwanag sa aming buhay. Liwanag sa salita ng Diyos. Gabay, Lord, tulong galing sa inyo, panustos, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na nandito, Lord. Bigyan niyo po sila ng kalayaan, pagkakataon, Lord, na maituwid ang mali at pag-asa, Panginoon. At bigyan niyo rin po sila ng ginhawa, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, dakilang Diyos. Tulungan niyo po sila, bigyan niyo po, haplusin po ninyo yung mga nangangailangan ng hilom, dakilang Diyos. I-bless niyo po kami, hindi dahil sa amin, hindi dahil kami karapat-dapat, kundi i-bless niyo po kami alang-alang kay Yesu Kristo, at kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Dakila kayo, Diyos, at kami ay kumikilala sa inyong kadakilaan. I-bless niyo po ang bawat isa na nandito. Sa ngalan ni Yesu Kristo, Amen. And Amen. Salamat sa pakikinig niyo po sa salita ng Diyos.